Hey guys! So as a person na nag-start na mag-solo living dito sa Canada, samahan niyo akong mag-unbox ng mga binili ko para mabuhay ako mag-isa, guys. Kasi syempre, nung nag-start kaming tumira dito sa Canada, ako yung pinaka-last dumating. So in short, wala akong pagmamayari sa lahat ng mga gamit. Syempre, dadalhin nila yung sa mga kanya-kanya nilang bahay. So ngayon pa lang ako mag-start mag-invest. Hindi ko alam kung matatawag mo siyang investment, guys. Magsa-start mag-invest ng mga sarili kong gagamitin dito sa aking pamamahay. Okay? So, syempre, unang-una na, para mabuhay ako, kailangan ko ng rice cooker. So, itong rice cooker na nabili ko sa Walmart, nakita na ako sa kanya, yung brand niya is instant, tapos kasha yung 12 cups of rice. Okay, or yeah. Pwede ka magluto ng white rice, brown rice, mag-steam, bawa may siomay ka dyan, slow cooking, bawa meron kang beef na gagawin mong beef pares, at pwede ka rin mag-saute dito, guys. Actually, lahat naman talaga ng mga rice cooker, pwedeng gawin ganun. So, ito, nakita kasi ako sa itsura niya, parang medyo modern style, and parang ano siya, yung screen niya is touch screen something. So, try na natin kung buksan, guys. Makikita nyo ba? Dapat makita nyo eh. Ay. Baba ko ng konti. Guys, yan ha. Yan. Kita nyo na. Yan. So, kailangan ko munang kumuha ng gunting. Wait lang, guys. Ito na ako ulit, guys. Mag-hello kayo sa yellow ko na gunting, guys. Maliit siya pero palaban. So guys, itong nakuha ko na rice cooker, nag-iisa na siya doon. Sa yung ganitong brand, ganitong style, nag-iisa na siya. So hopefully, kahit nag-iisa na siya, okay siya. Ibig sabihin lang nun, maganda siya at mabili siya. Kaya siya ubos, di ba guys? Ganun kasi ako tumingin. Ganun din ba kayo? Pagpipili kasi sobrang hirap pumili, guys. Kahit sa pag-ibig, charis. Ganun, kung alin yung ubos na, yun yung gusto kong bilhin. Kasi alam ko na maraming bumibili sa kanya kasi magandang brand siya. Okay. Siyempre, mas maganda yung mga ibang Panasonic at iba pang mga brands. Pero siyempre, pag tinignan mo sa price, mas mura ba siyempre. Kaya kukunin natin siya na mas mura pero maganda din naman. Wow! So, yan. Meron na siya mga manuals here. Yan. Pero hindi ko alam, kailangan ko pa ba ng manual para magsaing? Hindi na. Galing na ako dyan. Kala mo naman talaga mahirap magsaing. Sasaksak lang naman. Ayan ang itsura niya. So cute, guys. Oh. Diba? Para siyang spaceship, charis. Ang cute niya, di ba? Nakikita ba kayo? Yan yung itsura niya. Ang cute niya. Tsaka I think padali siyang linisin. Kasi sobrang kinis nung niya. Yan, so meron diyang mga options na parang touchscreen emerald. Tapos yung gusto ko kasi sa kanya is, alam mo naman, bukod sa red yung box niya. Red yung box niya. At ang talagang mga kulay na umaakit sa mata ko ay puti, itim at red. Hanggang dito na lahat yun, guys. Dito na lahat. Okay, so, try natin i-press. Meron pa kasi siyang pandikit dito. So, pag ba tinanggal ko yung pandikit, di ko na siya pwedeng usa ulit. Just. So, yan. Tanggalin natin yung kabila. Yan. Tapos ngayon, pipindutin ko na siya. Yan yung pindutin niya. Tada! Oh my G. Meron nga siyang steamer. At guys, take note ha. May kasama na siyang sandok. May kasama na siyang panukat. Okay? Meron din siyang French na version na sticker para sa mga pindutan, I think. Yan o. Kung halimbawa hindi ka nagsasalita ng English or hindi ka masyadong marunong umitin ng English, may option siya. Okay?
Tapos meron din na parang braille system kapag ano, hindi ka makakita. Astig naman. Ayan yung kinakapalang. Totoo ba? Ang galing naman. I like this company. Tapos guys, di ba usually yung steamer na nakikita natin is plastic? Ito, metal siya. Stainless ba to or aluminum? Aluminum? So, mas matibay. Kasi na-experience ko na ginamit namin pang steam yung plastic na ganito. Tapos nalusaw siya, guys. So, ito, mas matibay. Okay? At mas marami kang may steam kasi di ba usually yung mga steamer natin hanggang ganyan lang. So, almost half lang. Ito, mas malalim siya. Mas marami kang may steam. O, di ba? Poppers. Kasi ito na yung mismo niyang metal plate na non-stick. See that? Kita nyo? Non-stick. So, hindi na ako mahihirapan yan maghugas. Diba? Sa tamad girly. Yan na. Kasi ito yung itsura niya. Yung typical lang naman na itsura ng typical na itsura lang. Talaga. Ang mga rice cooker. Tapos, ito lang yung medyo kakaiba sa kanya. Kasi, meron siyang labasan over here. Hindi siya yung typical na nakikita ko sa mga rice cooker. Kasi sa dinami-dami ng mga bahay na napuntahan ko at yung mga bahay ng mga kapatid ko ngayon. So, 3 rice cooker, iba-iba. Medyo hindi ganito. So, ang cute niya. Hindi ko lang alam kung saan made itong instant. Pero, ang cute niya kasi yun nga, pwedeng English, pwedeng French, tapos meron din parang braille system na kakapain lang. Lalagyan mo siya ng sticker, tapos kakapain lang kung medyo may visual impairment yung gagamit. So, di ba, ang galing. So, hindi ako nagkamali sa pagpili ng brand ko dahil sa company na to. Instant. So, yun lang. Yun lang ang mga laman yan. So, ibabalik ko muna bago tayo mag-unbox ng pangalawa nating titignan, guys. Teka lang. Pero, itatry ko na rin siya pa. Kasi 30 days lang siya pwedeng hindi solid. So, kailangan matry ko na rin siya tonight. Total, magluluto ako ng babaunin ko na rice tomorrow. Kasi wala na akong rice. So, yan. Testingin na natin later. So, syempre, hugasan muna natin. Hugasan na natin siya. Hindi ko na ipabalik yung mga plastic kasi gagamitin natin siya. Bakit lang? Kasi alam niyo, hirap na hirap kami humanap ng ganito na sandok. Kasi sa Philippines, di ba ba yung ginagamit natin dito? Medyo walang ganitong kind. Kundi, hirap makakita sa mga Asian stores lang. Pero to may libre na. So, I'm wondering kung saan siya made. Diba? Ito yung pinaka nakakastigan ako. Yung parang may braille system. Nakakapain. Ay, hindi. Hindi pala siya braille. Ano ba to? Hindi ko rin alam. Baka pagpapalitan. Kala ko braille system eh. Kudos na sa akin. Pero okay pa din. So yan, balik na natin sa box. Hindi ko na yung pa-plastic kasi hindi ko na siya mamaya. Tatabi ko lang muna. Dami ko sinasabi, di ba? Yan. Yan, hindi siya magkasya. Mali-mali na ako nagawa. Ayan, hindi pa rin. Mahuli ka din. Mahuli din kita. Saan ba? Oh, ito. Mali lang ng ikot. Yan. Mali lang ng ikot. Ayan, dito. So, yun na. Huli na ang kalita. Gotcha. Hindi pa rin. I don't know what to do. But sorry na guys. Sorry for keeping you waiting. Diba? Ngayon, hindi na siya magkasya. Ano ba? Sakay na sa akin. Tapos na tayo sa unang box. Okay, that's the first box. Uy! Ano nangyari? Ba't ang dilim? Ano nangyari? Ano nangyari? Masanggi ko ba? Okay. So, yung next natin, guys, is itong
blender. Kasi, di ba, red na naman. Opo, red. Sabi ko sa inyo eh. Mano yung mata ko sa red. Okay. So, red na naman yung box pala nito. Hindi ko na-realize na red din pala yung box niya. Red, white yung box niya. So, hindi ko na rin matandaan yung presyo niya. Pero, is it 30 plus or 20 plus? Basta yung binayaran total kasama ang mga taxes ay 30 plus. 30 plus. So, ito ay Starfit. Fit ako ng Fit. Starfit personal blender. Kasi nga, nagsismoothie kami, yung buong family namin. Eh, syempre, bumili kami ng mga blender noon. Magkakasama pa kami. Ngayon, magkakahiwalay na kami. And I need lang naman yung medyo maliit lang na blender kasi solo ko lang. Hindi ako pwede mag-blend ng masyadong marami. Kasi nga, masisira lang yun. And I wanted fresh pag nagbe-blender ako ng mga fruits. So, ito na yung pinili ko para pang akin lang talaga. Actually, malaki pa nga siya eh. Pero may nakita kasi ako doon na mas maliit. Pero I think paano ko hahati-hatiin yung apple kung ganun kaliit, diba? So, yan. So, meron siyang dalawang bottle. Yan, dalawang bottle na magkaiba rin yung pinaka-blade niya. Ito, 4 yung blade. Like yung usual namin na blender. Ito is dalawa lang. Or isa, magkabilang side. So, I think ito, focus ka. I think ito more on mga fruits. Oh, dumilim. Sorry. Wala, nakikita niyo pa ba ako? Hindi na ako nakikita eh. So, yan, more on, pag dalawa lang yung blade niya, is mga fruits, yung madali lang ito naman yung mga matitigas na mga vegetables o kaya yellow. So, pwede yan talaga pang halo-halo talaga, smoothie talaga. Yung ginagawa naman namin is more on fruits and vegetables lang. So, hindi ako naglalagay ng yellow. Ang isang matigas lang na included dun sa smoothie namin is yung frozen na berries. Like strawberry or blueberry. So, pag yun, ito yung gagamitin natin. So, ito siya. Ito yung pinaka-blender machine niya. Yan. Tapos, gagawin lang natin dyan. Tapos, pwede na natin i-play. Yan. Hanggang sa matunaw siya. Tapos, pagtapos natin mag-blender, kapalitan mo lang siya ng cover. Like this. Tapos, pwede mo na siyang i-store sa fridge. Diba? So cool. Di ka na kailangan mag-aksaya pa ulit or magdumi ulit ng another na lalagyan para dito. So, ita-testing na rin natin siya mamaya. Kasi ilang araw na rin ako hindi nag-i-smoothie. So, we'll see kung ayos ba siya, maganda ba siya. Gamitin natin. Kasi kailangan ko na rin silang i-test lahat para kung may problema is maisosolve ko sila agad. Ngayon, hopefully wala silang problema para no need na mag-solve ang mga items or mag-exchange ng mga items. Okay, that's my second investment. Investment ba ito eh? Hindi ko sure. Ano pinagsasabi ko? Second investment. Whatsoever. Ever. So, yung color niya pala is white and gray. Kasi walang white and black. White and gray na lang. Okay? So, let's go on to the next. Okay guys, yung third natin is yung Brita Water Filtration System. So, para siyang pitchel sa atin. Actually, pitchel talaga siya. Pero meron siyang nakalagay na water filter. May filtering system siya. Kasi normal dito na iniinom yung water, but parang sa Pilipinas din. Pero kailangan mong i-filter. Syempre. Parang sa Pilipinas din. Pero sa Philippines, parang din namin pinipilter, diretso inumin. Pero dito, para sure lang, kasi nga, hindi rin naman kami sanay na sanay dito. At ito yung practice dito. So, ito siya.
Meron din ito yung mga kapatid ko. Sa akin yung medyo iba kasi gusto ko mas malaki. Kasi yung maliliit lang, madali lang yung consume ng water. So, yan yung itsura niya. Tapos dito nilalagay yung filter sa loob. Yan. May kasama na pala itong isang filter. Pero bumili na rin ako ng extra filter. Kasi kapag humihina na yung, pag mabagal na siya magbaba ng tubig, gusto kong palitan na siya kagad kasi ibig sabihin madumi na siya. Okay? Yan. So, ang gagawin mo lang, i-remove mo itong takip. Yan. Tapos, dito mo ilalagay yung filter. So, open natin na. Pero hugasan ko kayong, pero nakasealed naman yan. Nakasealed siya with this. Sealed siya. So, lalagay mo lang doon yung filter. Yan. Tapos, lalagyan mo na siya ng tubig dito. Tapos, kung saan siya magbababa. So, mamaya i-test din natin. Guys. Pero, I'm sure ito, wala tayong magiging problema kasi okay siya. Okay na okay siya. Okay? Okay, may napansin ko. Guys. Okay. Yan. Para medyo mas madami yung water na mailalagay niya. So, 1.8 what? So, gaano karami yung kaya niya malaman? 8 cups of water. So, mga ilan yun? Hindi ko alam yun. So, sabihin na natin na 120 ml per cup or 240 ml per cup. Nakalimutan ko na. So, yun. So, tansyahin natin. Mga 1 liter ba ito? 800 ml. Mahala na kayo. Nahihirapan ako mag-isip, guys. Kasi testingin din natin ito mamaya. Okay, let's go! Hey guys, this is my fourth investment. So, ito naman, lalagyan siya ng mga utensils. So, kung makikita mo, dyan sa picture, yan. So, dito ilalagay mo yung mga malalaking sandok or mga shense, ganyan yung mga panluto. Dito yung kutsara, tinidor, kutsilyo. Kasi dito uso yung kutsilyo kasi nag-i-steak. And then, dito naman yung mga maliliit na utensils, mga kutsarita. O mga maliliit na mga tinidor. Okay? So, yan. Another investment. May kasama siyang rubber dito. Para hindi dudulas-dulas kakalat-kalat yung mga gamit mo, guys. Okay! I think that's all. Yung ibang mga pinamili ko na mga... Siyempre, buhay mag-isa, 101. Kailangan may dilata ka. So, this is my favorite dilata. Dati, natitikman lang namin ito pag nagpapadala yung tita namin from Italy. Shout out to you, Tita Nora. Yan. So, favorite ko to. Medyo controlled lang yung lasa nito dito. Hindi kasing lasa nung galing sa Italy. Kasi, yun, free healthcare kasi kaya medyo controlled yung mga substances or mga ingredients ng mga dilata. Tapos, bumili din ako ng honey. As a healthy person, hindi ako bumili ng sugar. I will consume only honey. That's my promise to myself. Okay? Kasi sabi ni Lord, we have to take care of ourselves. Kala mo naman, may dilata ka nga eh. Minsan lang naman, pag talagang busy at hindi makakaluto, kakain tayo ng dilata. Minsan, pero anin. Okay, tapos, bumili ako ng floss. Mamaya na iba, guys. Okay guys, tutuloy ko yung pagchichismis sa inyo ng mga binili ko. So, syempre, hindi mawawala sa Living Alone 101, dapat meron kang suka. Meron ka ring mantika. So, we're using vegetable oil kasi mas healthy daw to. Hopefully. Pero syempre, pinaka-healthy yung olive oil. Pero napakamahal naman nun. Kaya, dito tayo sa vegetable oils. Syempre, kailangan meron kang salt, asin, guys. Kala mo naman, magluluto. And then, ang breakfast ko talaga, guys, is oatmeal. So, 1 week na hindi nag-oatmeal. 1 week na rin ako nag-rice sa umaga. So, ito talaga yung breakfast ko kasama ng berries.
frozen berries. So, ang binili ko ngayon ay strawberry muna. Kasi nga, alone naman ako. Before talaga meron kaming strawberry and blueberries. Pero syempre, kukonsume ko muna to. Kasi dati naubos talaga namin. Kasi marami kami. Ngayon, ito na lang muna. And then after this, after ko siya makonsume, blueberries naman. So, ganun. Alternate na lang. And then, bumili din ako ng mga palaman. So, this is Cheese Whiz na light. Pinili ko siya kasi gusto ko yung healthier version. Tulad nito, ang cholesterol niya 2% lang, sugar niya 3% lang, fats niya 4 and 3% lang. Hindi katulad nung normal na Cheese Whiz. Pero I'm sure may difference din sa lasa. Pero kasi pag pupunta dito yung parents ko, gusto ko makakakain sila. Pero at the same time, hindi masama para sa health nila or talagang medyo lighter version ng mga bagay-bagay. Bumili rin ako ng Nutella. Naka-sale kasi, guys, kaya ako bumili. Pero hindi na din ako masyado nagko-consume talaga ng sweets. Kunwari lang. Pero pinipigilan ko na rin mag-consume ng sweets. Alam niyo, ang dami namin na-realize dito sa Canada pagdating sa kalusugan. Okay? Kasi dito talaga easy access yung mga masustansyang mga bagay. So, kung meron ka namang options, diba? Ba't ka pa magko-consume ng mga unhealthy? So, yun. Siguro pag mga cheat day. So, eto, may nakalagay na agad na warning dyan na high in saturated fat and high in sugar. So, yan na. Binibigyan na agad kayo ng warning na matataas siya sa fats and sugar. So, kung ayaw nyo nun, huwag nyo siya i-consume. Or kung gusto nyo, once in a while lang, as in cheat day, like once a week, ganun. And then, bumili rin ako ng avocado kasi kapag nagtitingin ako ng mga healthy na mga meals, laging merong avocado. So, hindi ko alam. Maybe rich in protein. Kasi yung mga gym bodies. Though, di naman nung nag-gym, sa bahay lang ako nag-exercise every morning, like 15 minutes na pilates lang. So, okay na rin. So, let's try this na i-incorporate sa pagkain natin everyday. Aside from that, meron din tayo, syempre, saging for potassium kasi I'm always walking kapag nag-rounds ako sa work. So, yeah, pangtulong na rin sa mga muscles natin. So, isa pala yun sa exercise ko. Hindi lang ako nagpipilates everyday, naglalakad din ako everyday. So, I think nakaka 10,000 steps ako everyday kasi pinipili kong gumamit ng hagdan from 2nd floor to 9th floor kasi 2nd floor yung office namin, tapos hanggang 9th floor yung highest floor na nira-rounds ko. So, yun. Hindi lang ako once a day nag-round, so up to 3 times a day. Depende pa kung may mga kailangang i-follow up sa mga floors about sa mga nurses or whatsoever. So, yan. Saging. Ang bala ko pa din na i-incorporate pa sa meal ko ay yogurt. Although, nagtitake na rin ako ng probiotic na capsule para good for the gastrointestinal tract or good for the tummy. Tatry ko rin i-incorporate yung yogurt sa meal ko. So, bumili ako so, nakalagay dito high in protein. So, meron ng vanilla flavor. Kala ko plain lang yun. Tapos, raspberry, my favorite. Strawberry, another favorite. Tapos, meron akong Lipton tea na tatry ko din na everyday kasi na-skip ko talaga or minsan nakakalimutan ko talaga. Like, once a day, magta-take ako ng green tea, Lipton green tea, or ito na pang green tea yan, with lemon. Okay? So, nakakatunaw daw yun ng mga fats, so unhealthy parts of your body. Or, yeah. So, why not, diba? Siyempre, another pampalasa sa food, kung magluluto ko, ay paminta. Okay? Kita nyo, red na naman. Alam niyo na. Tapos, ang iba pa dyan, medyo napakita ko na rin kanina. Ulitin ko lang. I promised myself not to consume yung refined sugar. So, honey yung binili ko. And then, yung delata na favorite ko,
olive oil lang. Tuna in olive oil na Rio Mare. This is I think made in Italy. Kasi natitikman ko lang talaga siya before. Alam ng mga friends ko, alam nung friend ko na nakakatikim na nito. Na favorite ko siya. Pinapadala lang ng tita namin from Italy. Tapos wala kasi nito sa Pilipinas before. Ewan ko lang ngayon. Kung meron na. Tapos syempre, gusto ko ng mga disabaw na pagkain. Meron kami dyan ngayong hipon, tsaka mga baboy, tsaka mga gulay. So, bumili ako ng sinigang mix. Pero dapat nga hindi na eh. Kasi diba dapat ano na lang. Tomatoes, pampaasim. Hindi ko alam kasi yung lasa if ever eh. Kung hindi naman, pwede ko naman ibigay sa sister ko. Tapos, bumili ako ng sunflower cracker strawberry flavor. Alam niyo na, paborito ko strawberry. Parang si style ng SP na litin. Tapos bumili rin ako ng pony kasi lagi ako naka-pony sa trabaho. As in yung band talaga. Ganun din naman yung usual hair ko sa Philippines. Tapos ano pa ba? Tapos bumili ako ng clover. Isa lang. Okay, tapos ito yung lotion ko. Kahit sa Pilipinas, ito na yung lotion ko. This is Nivea Firming Body Lotion. So meron siyang vitamin C. Q10 and vitamin C. Pang-firm. Parang hindi magsasag yung skin, I think. Tapos yung vitamin C kasi nakaka-glow ng skin. Hindi ko alam kung nakaka-white pero nakaka-glow siya ng skin. Walang masyadong whitening product dito guys eh. Sa Pilipinas, sobrang dami. Pero dito, pag tumingin ka sa mga supermarket, walang masyado. Meron siguro sa mga Asian store. Pero pinagbabawal kasi siya. So, yan. Ito lang yung lotion ko. Or Vaseline. Tapos, alam niyo yung consistency ng mga lotion dito is very different sa Philippines. Kasi nga, di ba, tropical country tayo. Iniiba din pala nila yung formulation. Kasi yung Vaseline sa atin, para lang siyang watery. Dito, sobrang thick talaga. Kasi nga may winter. So, yun. This is my lotion. And then, nag-a-apply din ako dito ng body oil. Kasi nga, winter, hindi kinakain ng lotion lang, guys. So, para mas madagdagan yung moisture ng skin nyo, is body oil. Sa Philippines, kahit nag-lotion ako, sasabihin pa din yung tropa ko, si Subi, pag nakita yung skin ko, uy, mag-lotion ka naman. Kasi, ang dry talaga ng skin ko sa Philippines. Lalo pag naka-aircon, matik yun. So, kahit tinry ko, in-advise ako mag-Vaseline, still ganun pa rin, kasi dry skin talaga. Yun lang, guys. Ano pa ba? Thank you so much for watching this vlog. Mamaya itatesting natin yung mga dapat nating testingin tulad ng rice cooker kung hindi siya sira. Let's go! Okay guys, so ngayon, para medyo makapag-dispose na tayo ng mga dapat i-dispose, gagawa tayo ng yogurt with berries tsaka with chia seeds. Tapos magiging parang merienda natin siya. Kasi kay mama to, hindi nyo na kinakain, hindi nyo na ginagamit. So, gamitin natin. So, I think, kailangan lang natin ng isang kutsara, 1 teaspoon. 1 tablespoon, 1 tablespoon ng chia seeds. Meron akong 4 na cups dyan. Wala pa ako nung parang mga lalagyan nila na para i-store sa ref. So, ito na lang muna. Tapos, lalagyan ko ng cling wrap. And then, maglalagay tayo ng yogurt. So, unahin natin isang vanilla. Vanilla muna tayo guys sa isang lalagyan. Ayun. Makikita nyo ba? Irin lang natin para sulit. Sulit. Tapos imamaano na natin yan overnight. Salagyan ko rin ng oats. Parang overnight oats with yogurt. Pwede ba yun? Yan. So, nakalagay na tayo ng isang flavor. Vanilla. Maglalagay pa tayo ng raspberry. Naman yung raspberry sa kabilang tasa kasi wala pa nga akong lalagyan. Ooh!
So, ayun naman, nag-react. Kita niyo ba? Pailin natin ulit para hindi sayang. Okay. So, 2 down. Another flavor natin is strawberry. Anyways, di ko alam kung mga pinaggagawa ko, pero para meron na akong makain kada araw, guys. Push natin yan. Magdumihan. So, nakadalawa na ako. Yung pangatlo natin ay strawberry. Yung strawberry parang white lang siya. Pero nasa ilalim yung strawberry niya. See? Pwede na rin siguro itong breakfast, no, guys? Breakfast or merienda. Pag nilagyan ko ng oats, dapat breakfast to. So, meron tayong pang 4 na tasa. Ano ba ang aking favorite? Siguro raspberry na lang ako. Yeah. Another raspberry here. Ooh. Promise guys, bibili ako ng lalagyan para makakagawa ako ng pang 7 days. Kasi 7 days bago ulit ako magka-chance na mag-grocery. Okay. Ayoko nang i-spend yung time with the family na mag-grocery. So, yan. So, what else? What else? What else? Lalagyan natin ngayon ng oats. Siyempre, wait lang. Dahil kakabili ko ng mga oats, ilagay natin siya. Sabay pa ako magbukas. So, Great Value lang yung binibili ko. Actually, Quaker Oats talaga. Yung normal natin Quaker Oats sa Pinas. Pero matagal kasi siya maluto. So, ito yung quick. Ewan ko kung may kaibahan, kung mas masustansya ba yung isa. Let me know. Kung anong mas gusto nyo i-take ko, kung ito ba o yung Quaker Oats na normal. So, ilan nalagay natin? 2 siguro. Kasi mag-expand yan. Tagda-2 kada lagyan. Hopefully, masarap siya. Para magustuhan ko siyang kainin everyday. Yan. That's my second spoon. Yun. So, okay na tayo sa oatmeal. Ngayon naman lalagyan natin ng gatas. Gatas to ni Alj. Tira niya. So, gamitin natin. Tapos gagawa rin ako ng smoothie mamaya. Hindi ko alam kung paano to sukatin, guys. Yan. Basta ma-cover lang siguro lahat. More. More. Yan. Tapos kung saan mag-expand yung mga ano niya, di ba? Haluin lang natin para ma-mix sila thoroughly. Ooh, nakikita ko na yung ano. Tsura. Mix ko lang mabuti para pag kinain natin ay masarap na masarap siya, guys. Diba kasi mag-expand yung ano niya, yung chia seeds. Hindi ko na alam kung alin yung, okay. Alin yung strawberry at saka yung vanilla kasi magkapare sila ng kulay. Ito siguro yung strawberry. Ito yung vanilla. Ito yung raspberry. Second na raspberry. Siguro kailangan dagdagan ko pa ng milk. No, guys? Baka kapusin kasi mag-expand yung chia seed, tas mag-expand din yung mismong oats. Kaso baka wala nang matira sa ano ko. Sa smoothie ko, guys. Dapat meron. Okay. So, yan. I think okay na to. Tapos, i-cover na natin ng cling wrap para
bago natin i-place sa ref, sa fridge. Ooh, exciting! First time ko to. Parang medyo sinadjust nung nakatrabaho ko to. Na yun yung parang binibreakfast niya. Why not? Lalo na sa katulad kong solo living na tamad magluto, diba? Tapos, ang plano ko, yung mga babaunin ko for 1 week, gagawin ko na siya every Sunday. Tapos, i-fridge ko lang din siya. Pwedeng i-frozen ko, or kung aabot siya, even lang sa iba lang mismo ng ref. So, nasa ng cling wrap ko. Yan. So, bumili ako kahapon sa Dollarama ng cling wrap para magamit natin. Mahilig ako magganto ng pagkain eh, bago ilagay sa ref. Ayan, nasugatan na yung kuko ko. Para lang hindi din mag-escape yung moisture. Tulad yan, kapag sobrang lamig, mga matuyot yung mga pagkain. Dito pinapahirapan ako. So, yan. Kasya na siguro yung dalawa sa isang pot. Ayan, sa isang pot. Pagkapato sa dalawa. Yan. So, ito. Okay na yung first. So, may ikot siya. Cozy. Yung pangalawa, guys, yung kalahati ng pang-cover. That's the second one. Tapos magkat po ulit tayo ng pangalawang cover para sa nandito ang dalawa. Okay. Hatiin ko lang siya for the second cup. Alright. Guys, meron na tayong apat na pang merienda or pang breakfast na chia seeds with yogurt, with milk, with oats. Sinabi ko na ba yung oats? And with berries. Yan na, lalagay na natin ito sa fridge, guys. And tatry na natin yung ating nabiling rice cooker from Instant. So, sabi ko na sa inyo yung mga instructions kanina. Gusto ko itong sandok na to. Ano natin gagawin ay suhugasan muna natin itong mismong pot. Wash, wash, wash! Soup. Non-stick naman to, guys. Sobrang dali lang niyang wash. Sabayin natin yung gas. Maximum of 12 cups, pero dahil nag-iisa lang naman ako, baka 1 cup lang yung isahin ko. Hindi ba masyadong maayos itong tinitiran ko ngayon? Kasi hinintay ko pa yung ibang mga gamit. Like, bumili ako ng sofa, indoor, tsaka outdoor din na furniture. So, doon pa natin malalaman kung ano yung magiging ayos ito. Okay? Tapos, syempre guys, importante na tutuyuin natin siya. Para hindi maapektuhan yung mga wiring sa ilalim. Tuyuin natin siya. Pero dapat mamaya ko pati na yun. Kasi huhugasan ko pa yung bigas. So, ito na yung bigas. Ayan, nasa munting lalagyan ko din. So, cute din. So, mag-isa lang ako. Magluluto lang ako for my, kasi meron akong oats. Di na ako mag-breakfast ng rice. So, for my lunch and for my dinner. So, okay na siguro yung isa, guys. Kasi ayoko din na mapapanisan yung rice cooker ko. Kasi once na start na siyang mapanisan is tuloy-tuloy na yung panis niya. Okay?
kasi hindi na talaga ako masyado nag-rice guys. Ayan, so tulad ng sinabi ko, i-drain na natin siya. Para sure na hindi malalagyan ng tubig yung mga wiring sa ilalim. Kasi syempre electric pa din to guys. Electric pa rin. Yan. Tapos dito ko muna siya ipapwesto kasi may mga pinapatuyo ako dun sa kabilang side. Pero dun ko talaga siya ilalagay. Malapit sa exhaust. Supposedly. Kasi kailangan niya ng exhaust. Pero pwede ko rin naman ilagay na ngayon. So, dito ko na lang siya sa bandang kalan ilalagay ngayon. See? Narinig niyo yun? Tumunog. Nakalagay diba off? Tapos menu. So, mamimili ka dyan. Hindi ko alam paano ba ibababa. Yan. Mamimili ka kung ano, kung saute, kung carb reduce, steam. White rice tayo. And then, click natin yung start. So, hopefully, okay na yan. Guys, kinuha ko ulit yung mga ano ko, overnight oats ko kasi dadagdagan ko siya ng frozen strawberry. Halo ko lang para mas masarap, diba? Para ulit-ulitin ko ang lasa. Wait lang guys. Ito na guys, yung aking frozen strawberry. This is Canada Class E kasi gusto namin yung may durog-durog siya, hindi yung full strawberry. Pero may Class E sila na buo talaga yung strawberry. So, ganyan yung itsura niya guys. Eee! Parang cut-cut na siya. Tapos ilalagay natin sa oats natin. Dadamihan natin dahil hindi natin titipirin ang sarili natin. Dahil bakit ito titipirin ang sarili ko? Mahal ko sarili ko. Kaya ako nagtatrabaho. Sarili. So, lalagyan natin ng isang lamak-mak na strawberry para masarap pag kinain natin sa morning or minarianda natin sa hapon. Nakikita niyo pa ba ang aking pinaggagawa? Babad na guys. Ganito to siguro yung gagawin ko. Makubos ko agad to. No? Kasi umabot ng buwan kong ganito pag mag-isa ka lang. Yan. So, sobrang dami na niyan guys. Tapos isisilt ko na ulit. Hopefully wala na akong idadagdag. Hindi ko siya ulit kukunin sa ref para dagdagan na naman ng ano man. Or dapat lagyan mo ng honey. What do you think? Hindi na siguro. Kasi ano na yun, natural sweeteners na yung mga fruits. Matamis na yan. Okay? So matamis na rin naman siguro yung yogurt. Sarap na siya. Yun lang guys, balik na natin ulit sa ref. Let's go! Okay guys, next naman na itatest natin is yung ating blender. So, hugasan ko na muna lahat para ma-make sure lang kahit nakasealed sila malinis siya. So, dalawang container, dalawang takip, dalawang type ng blades. Let's go. Ito yung pinakayo akong part guys. Yung nabuhugas. Hindi ko sure kung pwede ko silang isalang sa dishwasher. Do not blend hot liquids. Pwede kaya? Takot ko kasi guys eh. Baka pwede namang isalang na lang natin sa dishwasher ko. Hindi na ako maghulog guys. I mean after kong gamitin yun. So-search ko muna kasi baka masira sila. Hindi ko na masasole pag nasira sila sa loob ng dishwasher kasi mainit yun. Hopefully pwede para
para banlaw na lang, kasalang sa dishwasher. Tapos di ko na kailangan hugas-hugas. Kasi everyday din akong gagawa ng smoothie, guys. As a healthy person na makalang self. So, ito na yung apatan yung hindi naman sila madumi. Kailangan lang nila ng ma-disinfect. Apatan yung blade. And then yung dalawang blade. Okay. Tayo magugas, guys. Ngayon, ubuusok na yung ating rice cooker. Okay naman siya. Cute niya, no? Rice cooker ko. Kasing cute ko. Cheers. Nag-upload pala ako ngayon ng vlog. Guys, panoorin nyo, guys. 12 days ago to vlog. Sobrang late ko na talaga. Kasi guys, minsan habang nag-e-edit ako, nakakatulog na lang ako. Hindi ko alam. Prentahin na kasi tayo. Kasi after ko mahugasan, mag-start na ako mag-slice ng mga ilo-blender natin na fruits and veggies. Yun ako talagang bilhin yung talagang para sa kalusugan ko, guys. Investment ko na. Okay ba kayo dyan? Hindi ko watch na. Kaya yung dahil baka tinutuloy-tuloy ko pa rin yung vlog ko. Kahit feeling ko wala namang nanonood sa akin, walang interested sa mga. So, ito na yung mga sangkap ng i-blend natin. Kita nyo naman ang lechon ng carrots. Kasi pag single na person na lang. Then, cucumber. Small cucumber yung lagi kong binibili. Apple. Dapat yata half lang yun eh. Kasi pag apat kami, isang buong apple. But we'll see. And then, 1/4 or half ng lemon. And then, pa din natin kung ilan yung magkakasya. So, gamitin natin yung unang blender. Oh shit! Wala akong kutsilyo. Hindi pala ako makakagawa ngayon, guys. Hindi ko pa matetest. Kailangan ko bumili ng kutsilyo bukas sa dollar. Okay guys, yun lang guys. Thank you guys. Thank you for watching. Love you guys.